Maraming salamat po sa inyo sa pagkikinig ng ating talk sa ang kahalagahan ng pamilya. Dito po sa Batangas, ang tawag sa akin ay Archb. So instead of calling me your Excellency, Your Grace, Archbishop, dito po sa amin sa Batangas, ang tawag sa akin Archb. So Father Wilmer Cacao, ang parish priest ng Good Shepherd Parish, diyan po sa inyo, sa Las Piñas City. Maraming salamat po sa sulat ninyo na tinanggap ko po, Father Wilmer, ang inyong sulat noong October 23. At ang inyo pong hiling ay during this year ng Amores Laetitia ay talakayin ko ang paksang kahalagahan ng pamilya. At alam ko po na itong talkong ito ay will be presented to the parish church and to your chapels. At patapos ang ganitong pagpupulong natin, o pagninilay, ito ang magkakaroon kayo ng misa. So, maraming salamat po. Nasaan ba ang pamilya? Nasaan ang pamilyang Pilipino ngayon? I would like you to examine, be it you are in the parish, or an organization, or a small community, or in a school, or maybe barkadahan, or coming together as magkakaibigan. Where is the Filipino family today? And what are we experiencing today? One thing that touched us the whole year, starting last year, 2020, today, this year, 2021, is COVID. The Holy Father, in his Urbi et Urbe, his message to Rome, to the whole city of Rome, and to the world, says, we find ourselves afraid and lost because of COVID. Hindi po pinagplanuhan ng COVID eh. Nahanda tayo. Hindi tayo handa. Ang pagbabakuna ngayon lang naman yan. Ang mga ospital natin ay kulang na kulang. Ang mga hospital beds to accommodate at sa mga nakaraang mga araw at buwan, maraming mga may sakit ng COVID. Pumunta sa mga ospital sa pag-aakala na makakapasok sa ICU o sa ospital. Wala. Punong-puno ang mga nasa ospital. At mga, sabi natin, mga centers to accommodate those who are affected ng COVID. So, we find ourselves afraid and lost. Lost because hindi mo alam anong pagkakainin bukas. Ilan sa inyo na wala ng trabaho, namatayan, takot na sa buhay na ito. Ilan sa inyo ay nahihirapan sapagkat instead of schools, teachers teaching your children, kayo na ang nagbibigay ng panahon. Pero maraming blessings ito. So tingnan nyo ang picture na ito. We find ourselves today afraid and lost. And this is the Filipino family. And this is the family, not just the Filipinos. Anywhere you are in the whole world, whether you have a family, a relative who is an OFW in America, in Dubai, in Milan, in so many other countries, all of us in the world find ourselves afraid because of this situation. And this year, we are celebrating our 500 years. The celebration of the 500 years with the theme, Gifted to Give, is our way, sana. Sana po, itong pagkakataon natin, na sa taong ito, the challenge for us to be gifted to give is alive. Gifted tayo sapagat may pananampalataya. Gifted tayo
sapagkat sama-sama tayo sa bahay. Gifted tayo sapagkat sa gitna ng problema, hindi ka nag-iisa, may katulong ka, may katext ka. Nung mga panahon, napakahirap ang mga kamag-anak na nasa abroad o anak mo na nasa ibang probinsya. Pero this time, just a click of your cellphone, ako, nandiyan na. And many other gifts that needs to be shared. So remember, gifted to give. Mamaya, pag-usapan natin. Balikan natin ang COVID. At balikan natin ang sinasabi ng Ebanghelyo. Sapagkat ito po ay ang ating pagpapahalaga sa pamilya. This could be used as your Advent retreat reflection already. Pero, balikan natin ang Ebanghelyo. Ebanghelyo ni San Marcos. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwanan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malaking alon at ito'y halos napuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may huliyang ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! Sinabi niya sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? You know, I like the last sentence. Pagkatapos niyang sinabi sa mga alagad, sinabi niya, why are you afraid? Tila'y sinasabi sa atin ngayong taon, after 5 years, hindi palakas ang pananampalataya ninyo, mga Pilipino. After 5 years, 500 years, hindi pa matatag ang pananampalataya nyo bilang Kristiyano. At hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya? Challenge sa family, sapagkat napakahalaga ang family. Napakahalaga ang bawat isa sa atin. The question of Jesus, why are you afraid? Remember, 500 years na tayo. Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? O mahina pa ang pananampalataya? Balikan natin ang COVID. Kung titingnan natin ang Ebanghelyo ni San Marcos and look at it from the perspective of COVID-19, for almost 2 years na tayo. Like the disciples in the Gospel, we were caught off guard by unexpected turbulent storm. Off guard. Sapagkat wala. Hindi tayo handa. Napakalakas ng alon ng COVID na ito. Tinamaan ang pamilya, tinamaan ang negosyo, tinamaan ang mga paaralan, tinamaan ang simbahan. Sapagkat dati-rati po, ilan sa inyo araw-araw nagsisimba? Linggo-linggo, naku, punong-puno ang simbahan. Mga kabataan, mga bata, nawala yun. At restricted na tayo hanggang matapos ang COVID na ito. So we were caught off guard by unexpected turbulent storm. Siguro po sa buhay ninyo, maraming bagyo na dumadaan o dadaan pa. Namatayan, walang trabaho, nagkahiwalay ang pamilya, o nagkakagalit, o hindi magkaunawaan sa loob ng pamilya. So many. Name them. Marami yan. Tama ang sabi ni Pope Francis. On the same boat, all of us, fragile, disoriented,
but at the same time important and needed. All of us called to row together, each of us in need of comforting the other person. Tamang-tama po. Iisa ang ating karanasan. Sa buong mundo, disoriented ang lahat. Dito po sa Batangas, ang tawag namin, balais na balais. Uneasy sa panahong ito. Sapagkat hindi normal. Kaya nga, we are waiting for the new normal. Sapagkat sa panahong ito ay hindi normal ang buhay. Pero may mga blessings. So also the family. Tingnan nyo, on the same boat, all of us in the family, fragile, disoriented. Tingnan nyo kung paano kayo kumakain sa isang hapagkainan. Yung tatay ay busy panunood ng basketball. Yung nanay kain ng kain. Si kuya text ng text. Si ate computer ng computer. Hindi nagkakaisa. And tingnan natin, an examination of conscience natin sa panahon ito, mahalaga ang pamilya. Be it in the parish or an organization. So, alam niyo po, nagkasakit ang inyong lingkod ng COVID. There is what you call short COVID, long COVID. Mamaya, ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa akin. Pero, ito pinakamahirap sa panahon ito ngayon. Because ang short COVID, usually po 14 days, iko-quarantine ka. Ako po ay naipasok sa ospital, na-ICU ako, at critical ang buhay ko. Pero ang long COVID, tapos na po ang sakit na yon o ang virus sa buhay natin. Pero ang anxiety, stress, sometimes depression, sometimes lungkot na lungkot, takot na takot. Yan po ang effect ng long COVID. Wala lang ang sakit, wala yung virus, pero tila'y ang tawag dyan sa panahong ito, mental health. Ilan sa inyo sa pamilya, sa parokya, o kay sa institutions, o mga organizations na nagkasakit ng COVID. And the effect of COVID ay hindi lang pang sarili, pampamilya, pangbarangay. Di ba? Mayroong mga barangay na naka-lockdown. Hindi lang isa. It has an effect in the whole family, in the whole barangay, and even in the whole town. So, napakahirap. Tanong natin sa gitang ito, may tanong tayo. Pinapabayaan ba tayo ng Diyos? Is God absent in the midst of the pandemic? Yan. Si Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Tulad ng sa Ebanghelyo. Tingnan niyo pa, sa Ebanghelyo, si Jesus ay natutulog sa likod ng bangka. At habang napakalakas ang alon, nagtatanong, ang mga tao, natutulog ba si Jesus? Natutulog ba ang Diyos? Kung kaya't sabi doon sa Ebanghelyo na nabasa natin kanina, Teacher, do you not care that we are perishing? Bakit? Si Jesus ay natutulog. Teacher, wala ka bang pakialam sa amin ngayon? Hirap na hirap ang buhay ng pamilya. Hirap na hirap ang buhay namin ng pananampalataya. Ay kami ngayon diriwang ng 500 years sa Pilipinas. Teacher, Jesus, wala ka bang pakialam sa amin? Kaya natutulog ang Diyos. Alam niyo po, sa awitin na natutulog ang Diyos, ito yung sinasabi, sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang inyong puso, tanging ikaw ang huhubog ng inyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulog ang Diyos. Ang buhay mo ay merong halaga sa Diyos. Napakagandang awitin ito. Sikapin mo, try your best to recognize the presence of God today, during this time of the pandemic. Hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Alam niyo po, I would like to share with you, kaya natutulog, balikan ko ang word natutulog. Mamayang gabi, pag natulog kayo, o sa ngayon, sabi natin, kung ano man ang oras na nakita niyo o
napanood ninyo ang Advent reflection ko o ang pagninilay ito tungkol sa pamilya, tanungin natin every time we go to sleep. Ito ang tanong ko. Do you sleep in the presence of God? Tahimik, mahimbing. Try to invite our Lord into your mind and heart as you lay your head down to sleep this night. And as you wake, let Him be the first one whom you greet. Do you sleep in the presence of God? Or during the whole day, alam mo ba, nandyan lamang ang Diyos. At ang Diyos hindi natutulog. Ang Diyos hindi iniiwan ang family mo. Kahit may sakit, kahit may problema, hindi ka iwanan ng Diyos. And, sabi rito, when you wake up in the morning, let Jesus be the one first whom you're going to greet. Pag nagising ka, pag umaga, anong una mong hahanapin? Cellphone? Alam niyo po, sa mga probinsya, ang unang hahanapin ay ang manok. Kung minsan nga, hindi hinahanap ang asawa o mga anak. Hinahanap ang mahalaga sa buhay niya, yung manok. O kaya yung iba naman mga tatay, iinom na, mag-uumpisa na ng paglalasing. Sa mga kabataan, ang inuuna ay ang cellphone. As you wake up, let Jesus be the first one whom you greet. I like this picture. In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. At home ba tayo kay Jesus? Tignan niyo po, ginagamit ko ang word na at home because it's about kahalagahan ng pamilya. Are you at home? Kayo po mga asawa, are you at home with your wife? With your husband? Are you at home with your children? Mga kasamahan niyo sa bahay. At home ka ba sa kanila? O kaya parang nangingilag ka? O you are uneasy? Remember, at home. And when you are a Christian, are you at home with God? Pag natutulog ka, alam mo, God is going to take care of you. Patuloy po tayo ng pagninilay. Sapagkat itong picture na pinapakita ko sa inyo ngayon ay maganda. Sinasabi, every bit of your heart, bawat pintig ng ating puso must become a prayer to God. And every bit of His heart, the heart of Jesus, must become a rhythm of your rests. Pwede pong screenshot ninyo o cellphone ninyo. Bawat pintig ng iyong puso ay hari nawa maging dasal sa Diyos. At bawat pintig ng puso ng Diyos ay sana maging buhay na paalaala o musika ng ating pagkakahimbing sa buhay. Yan. Kaya tinatawag natin at home with God. Balikan natin ang ating pagdiriwang ng 500 years. Gifted to give. Anong regalo? Anong biyaya na maibibigay natin o maibabahagi natin sa kapwa sa panahong ito ng pandemya? Yan. What are your storms in life? What are the waves in your life? Sige po, habang kayo ay nagdinilay sa kahalagahan ng pamilya, pag-prepare na tayo para sa Christmas season, ano ang mga difficulties na dinaanan ng buhay mo sa loob ng 2 taon? Kami po dito sa Batangas, isa sa mga tumama sa amin ay ang Taal Volcano Eruption. Hanggang ngayon, meron pa akong 4 evacuation centers. Hirap na hirap ang buhay. Ilan sa amin dito sa Batangas, tinamaan ng COVID. Sa inyo po, what are the storms, the heavy waves of life na tumama at tumatama hanggang ngayon, nararanasan pa ninyo? Identify them.
to teacher, don't you care if we drown? Hari nawa, hindi ito ang tanong natin ngayon. Sabi ni Pope Francis, what is happening during this COVID-19 is not a punishment from God, but going to the essential of trusting God. Tila kinakalabit tayo ng Diyos. Hoy, magtiwala kayo sa akin. Hoy, kayo, 500 years na kayo. 500 years na. Umasa kayo sa akin. This is hope, ang pag-asa natin. At sana wag natin alisin yung pag-asang iyon. Ano ang maganda sa panahong ito ng COVID? Totoo nga, restricted tayo. Pero hindi niyo ba alam, nagkasama-sama ang family? Ikaw, tatay, ikaw, nanay, mami, o daddy, may panahon sa bawat isa. Before COVID, busy-busy, alis na maaga, darating ng hapon, o late in the evening, hindi nag-uusap ang mag-asawa. O kaya, no time with your children. Pero ngayon, tingnan nyo, ang picture na ito, sama-sama sa hapagkainan, sama-sama sa kwentuhan. At sana, sa kainan na ito ay nagkwekwentuhan kayo, nagbabahaginan kayo ng the beauty of life. Napakaganda. Kahit na pala problema, this is really a challenging. Mamaya, papakita ko sa inyo, the family is not a problem, but an opportunity to grow. Hari nawa, ganito yon. Hari nawa, itong next picture na ito ay hindi tulad natin. Totoo nga, sa isang hapagkainan, hindi naman nag-iimikan. Ang bawat isa busy sa cellphone. Ilan ba sa inyo, sa parokya, sa inyong pamilya, sa inyong organization, na nagkakaisa nga, physically present, virtually present also. Pagnilayan po, sapagkat ito nangyayari ngayon, restricted nga tayo, stay at home na tayo, pero hindi naman nag-uusap. Hiwa-hiwalay. So, I like this statement. Cellphone brings you closer to person far from you, but it takes you away from the one sitting next to you. Tama ba ito sa pamilya mo? Tama ba ito sa organization ninyo? Tama ba ito sa isang grupo na sabay-sabay kayong kumakain, ngunit very active sa inyong cellphone? Kung minsan nga, may kwento ko sa inyo, lalo sa mga kabataan. Ako, ang sarap-sarap na pagkain, luto ni mami. Pero, ipipicturan lang yan, pipicturan, isesend sa mga kaibigan. At marami nag-like. Hindi naman kumain. Alam mong ginawa? Bumili ng Jollibee. At yun ang kinain. Pero yung reality of the sweat, the sacrifice of cooking, the love asserted, pinakita ng nanay sa magluluto. Ang hirap magluto. The expression of love, wala. Sapagkat ibang kakainin. Mga, sabi natin, mga food panda na lamang. Delivery. Pero yung ginagawa ng nanay, yung luto sa bahay, sorry, pag-isipan, nagkakaisa ba tayo sa family? So, during this time of the pandemic, don't be afraid. 500 years na tayo, Christ is always with us. Ano man, sa parokya kayo, the center is Christ. Kayo, sa organization, the center, kaya tinatawag kayong Christian community, Catholic community. It's because Christ is in our midst. Ngayon pong panahon ng pandemya, isa sa mga values na malaga, buhay. Life is a gift. Ang buhay mo ay isang regalong galing sa Diyos. Walang iba. Si mommy, si daddy, instrument of God. Ikaw ay bunga ng pagmamahal
ng daddy at mommy. Bunga ka ng pagmamahal ng nanay at itay. At bunga ka ng pagmamahal na tinanggap ng magulang mo, galing sa lolo mo. May mga kasama tayo ngayon mga grandparents. Kumusta po lolo? Kumusta po lola? Tama po ang ginagawa ninyo to be transmitters of faith. To be transmitters of hope sa inyong mga apo, sa inyong mga anak. Ibig ko pong ipakita sa inyo ang nangyari sa akin at kwento ko sa inyo tungkol sa kailangan sa panahon ito. Kung paano natin naalagaan ang buhay. Because ang inyong lingkod, tinamaan ng COVID. Pakinggan niyo po at panuorin ang video ito. Ito po si Archbishop Gilbert Garcera, ang Arsobispo ng Lipa. Dito po sa Batangas, ang tawag sa akin, Archb. Alam niyo po, noong March 17 hanggang April 5, ang inyong lingkod ay na-COVID. Ang COVID ko po ay severe COVID, critical bilateral pneumonia. COVID po, pero may pneumonia, severe and critical po. Napakahirap po ang araw na yon sa akin. Na-ICU po akong ng halos 3 linggo. Nag-alala ang lahat. Ang family ko, ang mga kaparian, mga madre, at ang buong Batangas sapagkat ang kanilang arsobispo ay may sakit na COVID. Hindi ko po alam kung bubuhay pa ako, patay. Ngayon, salamat sa Diyos, buhay ako. Kung kaya't po, ako po ay patient case number 1704. Mahirap po ang COVID. Kung kaya't po, ang advice ko sa inyo, magpabakuna. Sapagkat mahalaga po na tayo ay ligtas sa anumang sakit. At alam niyo po, nandiyan na ang Delta variant. Mahirap po ito. Sige po, alagaan niyo yung buhay. Social distancing, face mask, ang paghugas natin ng kamay, at mahalaga po, magpabakuna. Kailangan po natin. Buhay, mahalaga. Ito po si Archb, nagpapasalamat sa inyo. Yan po ang kwento ko sa inyo. So, social distancing, face masks, yung pong hygiene natin, ang paghugas ng kamay, at ang pagpabakuna. Sinasabi po ng Gaudium et Spes sa Vatican II, the well-being of the individual person and of both human and Christian society is closely bound up with the healthy state of the community of marriage and the family. Ang pag-aalaga daw ng sarili at bawat isa ay may kaugnayan sa healthy family life. Make life beautiful. Take care of your life. Kung ano man mangyari sa iyo as an individual, it has an effect sa whole family. Ako nagpapasalamat. Nung nagkasakit ako, ang family ko sa probinsya ay talagang gamitin ko ang word na uneasy o worried, balais na balais. Palaging tumatawag sa pamangkin kong doktor kung anong nangyari sa akin. So it becomes a family problem, family issue. Hindi lamang yon, mga kaparian ko sa Batangas, mga madre, the whole community, worried, praying for me. Just one person, it has an effect to the whole community. Family is a gift that lasts forever. Sa mga kabataan ngayon, may mga taong sinasabing, oh, there is no forever. There is forever. Because Christ is yesterday, today, and forever. Ang Diyos na siyang may hawak ng buhay natin ay siyang nagbibigay pag-asa kung kaya't ang forever na ito ay totoo. Hindi guni-guni ng isip. Yung mga kabataan, there is no forever. There is forever. At maraming mga families
na in spite of the storms in life, away dito, kung minsan hiwalayan, babalik ulit. Babalik ulit. Because they believe Christ is the one who unites them in the sacrament of matrimony, in the sacrament of the daily yes, I do. Pope John Paul in Familiaris Consortium says, the future of humanity passes by the way of the family. Ang pamilya daw po, ang mundo, ang lipunan, ay merong future kung dyan dumadaan ang pamilya. Alam niyo po, pangalanan niyo ang pamilya na hindi dumaan sa kung sino man na family. Ang bawat isa dumadaan sa family. Therefore, you have a father, you have a mother. Kung minsan absentee father or absentee mother. However, the future of humanity passes by way of the family. At sasabihin ko, the future of the church passes by way of the family. Dadaan ang bawat isa sa pamilya. At ang pamilyang ito ay naghuhubog, nagbibigay ng direksyon kung ano mangyayari sa future. Amoris Laetitia says, the joy of love experienced by families is also the joy of the church. Mahalaga ang pamilya. The problems experienced by families is also the problem of the church. Yan po, pakatandaan natin, the joy of love experienced in the family, by the family, and with the family is the joy of the church. Hari nawa ang bawat isa sa atin ay maging contributor of that joy of love. Alam niyo po, I've been around the Philippines, going Luzon, Visayas, Mindanao, as the chairman of the Episcopal Commission on Family Life, presenting Amoris Laetitia. This year, we are celebrating Amoris Laetitia and St. Joseph. At ang sinasabi ko sa inyo, mga families, mga coordinators ng family ministry, nagtataka ako kung bakit wala kayong vocation director in charge of inviting young people. Oy, naku, napakaganda pa ang married life. Wala. Wala. Is there somebody in your parish, in your diocese, ang trabaho lamang ay manghikayat sa mga kabataan, telling them stories of how beautiful married life is? Okay, wag na kayo mag-asawa. Nako, yung itong husband ko. Or are we the one discouraging people na mag-asawa to really experience the joy of love? Remember what Pope Francis says in Amoris Laetitia, the joy of love experienced by families is also the joy of the family. Again, attitude natin. Ano pang attitude natin tungkol sa family? Sabi ni Pope Francis in Amoris Laetitia, families are not a problem. They are first and foremost opportunity for us to grow. What is your attitude when you consider pamilya ko? Mga anak ko, problema ba sila? Or opportunity for you for holiness? For your growth? Attitude. Ano pong attitude mo tungkol sa tingin mo sa family? At ganun din, titingnan natin. Ang problema, napakabigat. Opportunity, you're enjoying in the midst of the storms. Ika nga kanina, sa Ebanghelyo ni San Marcos, sabi natin, opportunity na ma-realize natin, kasama namin si Jesus. Sa gitna ng malakas na alon, unos ng buhay, nandyan si Jesus. Nandyan nga siya, hindi siya natutulog. He is there. So, consider, tingnan niyo po ang picture na ito. Anong family? Bigat, napakabigat. Because you consider the family as a problem or an opportunity. Yan. How to turn your obstacle into opportunity.
May magagawa ba? How can friends in the parish or in your communities be of help to you so that all obstacles, difficulties in family life will be seen from the perspective of blessings, grace, opportunity. Sabi ni St. Paul in his letter to Timothy, everything created by God is good and nothing is to be rejected. Tama ba ito sa buhay mo? Everything given to you by God is good. And each person has his own gift from God. Ang bawat isa sa atin, regalo ng Diyos. Hindi sarili mo lamang, para sa iba. Alam niyo po, sa document ni Pope Francis, Gaudete et Exsultate, Rejoice and be glad, sabi niya, ang bawat isa daw sa atin is a message of God. Kayo po sa parokya, kayo na sa organization, each person has his own gift from God. And therefore, asawa mo, anak mo, katulong mo, mga kasama mo sa opisina, mga kasama sa parokya, each one is a gift to you. Sabihin natin, kung minsan ang gift sa iyo ay hindi naman katanggap-tanggap. Sapagkat may mga tao na kung iisipin mo, asungot sa buhay mo. Ayaw mo makita. But how come that God allows a person to be in contact with you? Hindi kaya siya regalo din? Sino ang mga tao sa parokya o tao sa organization ninyo na sabi mo, oh, he is not a gift. Or he is a gift in spite of the impression or expectations na hindi akma sa pag-iisip mo. You know, in the Bible, it has so many stories about the family. Birth, love stories, and family crisis. In Amores Laetitia, napakarami ito. At kung babasahin natin ang mga susunod-sunod, 9, 10, 11, 12 paragraphs na sinasabi, so many stories about the family. And Pope Francis says, alam niyo po, si Pope Francis, sa kanyang Pope John Paul, when he visited Mexico, ito sinabi niya, our God, in His deepest mystery, is not a solitude. Ang Diyos daw ay nag-iisa, but a family. For He has within Himself fatherhood, sonship, and the essence of the family, which is love. That love in the divine family is the Holy Spirit. Uulitin ko po. Our God, ang Diyos natin, sa malalim na misteryo ay nag-iisa. Ang Diyos natin, pamilya. The Father, the Son. And what unites the Father and the Son is love, the Holy Spirit. Halinawa sa pamilya, ang huwaran, the model of relationship is God. Kung kaya every morning we take the sign of the cross. Before eating, you make again the sign of the cross. And even after, because you acknowledge the Father, Son, Holy Spirit in your life. Tanong ni Pope Francis sa mga panahong ito, ilan ba ngayon na inaalaga ng pamilya? Nowadays, who is making an effort to strengthen marriages? Sino? Ako nagpapasalamat sa inyo, nanonood sa akin ngayon. Kayo po ang katulong ni Father ng mga pamilya, ng coordinator ninyo to strengthen families, to help married couples overcome their problems, to assist them in their work of raising children, and in general, to encourage the stability of the marriage bond. Tanong ni Pope Francis, who is making an effort? Kayo yon. Nanonood sa akin ngayon. Kayo yon na may enthusiasm. I call it pastoral enthusiasm. To assist, to reach out to families. At nagpapasalamat si Pope Francis. You know, when Pope Francis came to the Philippines, ilan sa inyo naging bahagi ng
MOA experience noong 2015. Marami sa atin. Sabi ni Pope Francis, I thank God that many families which are far from considering themselves perfect live in love, fulfill their calling, and keep moving forward even if they fall many times along the way. So sabi ni Pope Francis, maraming salamat sa inyo, mga pamilya, na kahit na hindi kayo perfecto, wala namang perfect family. There is no perfect bishop, perfect priests, because we are all imperfect. However, even if they fall many times along the way, still, inaangat natin ang biyaya ng Diyos. Ganun din sinasabi ni Pope Francis. Maraming salamat to couples who have successfully overcome crises and hardships without fleeing from challenges or concealing problems. Matanda na si Lolo, si Lola, alam ko nag-aaway din yun, pero sa gitna ng waves of life, malaking alon sa buhay na tumama sa pamilya, tuloy pa rin. I am now going to the end part of my talk. The welfare of the family is decisive for the future of the world and of the church. The welfare of the family is a very decisive moment. Ngayon yan. Ika nga sinasabi ng mga kabataan, now na. For the future of the church, for the future of society, the welfare of the family. So, my dear parents, my dear family in life, my dear parishioners, my dear members of the organization, take care of the welfare of the family. Pope Francis, again, when he gave a talk to all of us Filipinos, says, Filipinos, protect your families. See in them your country's greatest treasure and nourish them always by prayer and by the grace of sacraments. Families will always have their trials, but may you never add to them. Harinawa, huwag mo nang dadagdagan ang problema ng pamilya. Napakarami na. Napakarami ng mga waves, trials, difficulties. Harinawa, about sa atin ngayon, nanonood sa aking panayam sa inyo, ay maging bahagi upang patatagin ang pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat na nakinig at nanood sa akin ngayon sa paksang kahalagahan ng pamilya. Salamat po sa inyo. At ako'y nagpapasalamat kay Father Wilmer, sa inyong lahat, sa Pastoral Council, sa Family in Life Ministry ng parokya. Tapusin po natin ang ating pagninilay sa pamamagitan ng awiting ito na sa pagdiriwang ng 500 years. Maraming salamat po sa inyo.
Pilipino, santos upulaan, nanangato sa Diyos, ang among pasalamat, lakip